Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ito po ang ating low pressure area at ang habagat po ang nagdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yung ating low pressure area po ay huling namataan ng pag-asa dyan po sa area ng Camarines Sur, kasalukuyan niya pong binabaybay ito pong Bicol region. Sa ngayon, ayon sa pag-asa, nasa medium o katamtaman po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Pero sa ngayon, hindi pa natin ito nakikita maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man, yan po ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa at yung ating habagat naman ay nagpapaulan dito sa western section ng ating bansa. Yung ating mga pagulan kahapon dito sa Metro Manila, yung malawakan nating pagulan ay epekto po itong binabantayan nating low pressure area. Magpapatuloy po ang mataas na tsansa ng pagulan ngayong araw hanggang bukas. So narito po ang ensemble forecast track para sa binabantayan nating low pressure area. Kasi lakuyan nga yan po ay nandito sa may Bicol region. Pero base dito sa ensemble forecast track ng GFS, ito po ay posibleng malusaw anytime soon. At meron din possibility ang tumawid dito po sa Luzon at posibleng makarating dito sa may West Philippine Sea. If ever, nandito na po yan sa may West Philippine Sea, doon pa natin yan makikita ng pagtaas muli ng tsansa na maging isang ganito bagyo. Pero again, pinapakita nga dito na may possibility ang humina pa sa mga susunod na araw dahil nga sa epekto ng ating mga kalupaan. Pero, ito pong ating low pressure area at ang ating habagat ang nagdadala po ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon, silipin natin itong weather advisory ng pag-asa para sa mga epekto o mga pagulan posibleng idulot itong ating binabantayang mga sama ng panahon. So narito po ang weather advisory ng pag-asa para sa mga posibleng pagulan idulot itong ating low pressure area at ang epekto ng habagat. Ito po yung ating mga 50 hanggang 100 o moderate at kung minsan heavy rains na posibleng nating maranasan dulot ng ating low pressure area. Yan po is areas ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Nueva Ecija. Ito rin pong area ng Bulacan. Medyo mas mataas po yung ating inaasahang pag-ulan dito po sa Rizal at Quezon. Nasa 100 to 200 millimeters. Yan po ay moderate, yan po ay heavy at kung minsan intense rains. So meron din tayong mga possible na moderate to heavy rains sa Cavite at Batangas. Ito pong natitirang bahagi ng Bicol region, Occidental Mindoro, Palawan at ito pong western section ng isla ng Panay. Again, maliban po dito, ang malaking bahagi o natitirang bahagi ng Bicol region, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, at ito pong Cordillera, mga kabundukan sa Cordillera. Nag-e-extend din po yung ating habagat dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at Rehiyon ng Caraga. So, nagpapakita po ang mga araw dyan. Well, nagpapakita po ang araw dyan, pero mataas po yung ating chance ng pagulan. At possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, meron din po tayong nararanasang thunderstorms. Ayun, silipin natin yung actual na kalagayan ng ating mga kalangitan. Well, yung ating mga kaulapan dito po sa ating bansa. So, naroon po yung ating satellite image para sa mga posibleng pagulan na dinudulot itong ating binabantayang low pressure area. So, nagko-coincide yung ating mga makakapal na kaulapan at mga posibleng malalakas na pagulan dun po sa weather advisory ng pag-asa. So, ito covered po ang malaking bahagi ng Quezon, Rizal, ilang bahagi ng Cavite, Batangas, at area ng Laguna, ng ating mga kapal na kaulapan na dulot ng ating low pressure area. May mga cloud cover din po tayo sa mga areas ng Isabela, Cagayan nga at Aurora, at maging dito sa eastern section ng Central Luzon. Maula po ang panahon natin, although nagpapakita po ang araw sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Again, meron pa rin tayong mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan dyan, maging dito sa Metro Manila. Medyo manipis yung ating kaulapan sa ngayon, pero mataas din po ang ating tsansa ng pagulan. Maliban lang sa Ilocos region na maganda po ang panahon at possible po yung mga afternoon showers at thunderstorms. Ganon din po ang panahon natin dito sa mga areas ng Mindoro. Ayan, kung papansinin nyo, medyo makapal pa rin yung ating kaulapan dyan. Dito sa Occidental Mindoro, may mga areas na nagpapakita po yung ating araw, pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan dyan. Mimaropa, kasama po dyan ng Palawan. Ito pong Western Visayas. Maliwalas po yung panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at ito pong southern portion ng Bicol region. Pero again, mamayang hapon hanggang gabi, mas magiging maula po yung ating panahon at may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng thunderstorms. Dito po sa Zamboanga Peninsula, nagpabaha po dyan is habagat nitong mga nakaraang araw. Kung mapapansin nyo, medyo maula pa rin ang panahon natin at mataas pa rin po ang ating mga possibilities ng thunderstorms. Kasama po dyan ang areas ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito po sa areas ng BIRMM, nagpapakita po ang ating araw, pero again,
mapapansin nyo, meron tayong mga scattered o pulo-pulo na mga kaulapan dyan. So, possible po yung ating mga thunderstorms. Again, may mga areas po na maganda pong sikat ng araw, pero mag-ingat pa rin po tayo if ever meron tayong mga possibilities ng thunderstorms, lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Bukas, magpapatuloy po ang epekto ng ating low pressure area, although significantly, mababawasan po ang ating mga pag-ulan dahil nga nakikita natin doon sa pinapakita ng GFS is may possibility itong humina pa. Pero ganun pa man, mag-ready pa rin po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.